Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ah, Gusto ko lang po sana i-share yung nangyari sa akin itong last week. So, pasalamat na si Diyos dahil ngayon buhay pa rin, ganyan. Ah, Tuloy pa rin ang buhay. Tsaka, ba't ko nga ba ginawa itong video na to? Actually, first time ko lang po gawin to. Sobrang mahihain po ako. Hindi po ako sanay makipag-halubilo sa tao. Kung okay nga lang, parang ano lang parang sa chat lang, ganyan or something. Pero siguro may purpose din si Lord kung bakit ko ginagawa to. Tsaka naglakas loob ako. Wala na rin akong pakialam kung ano man isipin sa akin ng ibang tao. Ang sa akin lang is ma-share ko lang din yung experience ko. At the same time, baka makatulong sa iba, ma-enlighten lalo sa buhay, ano ba yung purpose nila, 'di ba? So yun, actually, maraming beses na naman nangyari sa akin na parang napunta ako sa bingit ng kamatayan, ganyan. Pero yun itong recent lang, gusto ko lang din i-share na yung paggising ko ng umaga, syempre, ilang days din ako nilagnat, ganyan. Siguro almost 1 week din, hirap sa paghihinga. At the same time, yung lalamunan ko talagang sobrang sakit, hindi ako makakain na maayos, ganyan. So, last week, siguro mga around Monday, ganyan, Monday, Tuesday, missing ako, ganyan, diretso ako CR, siyempre. Hindi pa ako tapos sa pag-ihi, bilang sumama yung yung ubo ko. Isang ubo ko pa lang, parang halos may matay na talaga ako. Nagdilim yung buong paningin ko. At bigla akong pumunta sa higaan upang magpahinga agad. Doon ko na-realize na, sabi ko, Lord, kung oras ko na, kayo nang bahala sa akin. Sabi ko, huwag na akong pahirapan. Ayoko nang dumaan pa sa hirap na ganito kasi iba talaga yung pakiramdam ko that time. Sabi ko na parang talagang na ako, parang katapusan ko na. So, dumating sa point sa akin na kahit pala anong hirap, kahit anong gawin ko sa buhay na magbibigay sa akin ng kasaganahan sa mundo to, parang useless din pala lahat, no? Kasi sa lahat ng aking ginagawa, parang may mga times or madalas naman talaga nakakalimutan natin gumawa ng mga bagay na nararapat para sa Diyos, di ba? Madalas ginagawa natin pang sariling interest natin. So, which is totoo naman, kailangan din natin gawin yun para mabuhay, di ba? Kumita ng pera, mabili yung mga pangangailangan natin, dumating tayo sa point na gusto natin matupad yung mga pangarap natin. Pero, mga bagay nagpaparealize sa akin na useless pala lahat talaga yun. Which is dati ko pa naman din alam. Pero, pag dumating ka pala sa bingit ng kamatayan, no, parang na-realize mo na, pag namatay ba ako, saan ba ako mapupunta? Diba? Worthy ba ako humarap sa Diyos na alam ko namang hindi maiiwasan, diba? Kamatayan kasi ito yung bagay na inevitable, diba? Hindi natin maiiwasan yan. Lahat tayo pupunta dyan. Pero ang tanong, handa ba tayo? Diba? So, ay nagpa-realize sa akin ng mga bagay-bagay. Sa madaling salita, parang sabi ko sa sarili ko, itong bagay na to pwede ko naman nang hindi i-share kasi pwede ko naman ipang sarili na lang, diba? Pero may mga tao pa rin ngayon na alam ko, hindi ko naman mapiplease lahat, pero may mga tao nangangailangan ng ganitong salita or mga ganitong pananaw sa buhay na makita nila yung kahalagan. Ano ba yung purpose natin sa buhay, di ba? Para lang bang matupad yung mga pangarap natin? Para magkapera? Para lang ba magawa yung mga gusto natin sa buhay, di ba? Pero lahat ba yun may kabuluhan, di ba? Which is alam natin sa sarili natin na wala naman, di ba? Lahat pang sarili interest natin, lahat ng kagustuhan natin, di ba? So, dumating ako sa point na sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, okay na ako, sabi ko. Handa na akong humarap sa kamatayan. Handa na akong makasama yung pamilya ko. So, ayun, kung sino pa pong hindi nakakalala sa akin, personally, alam ko marami na naman sa mga FB friends ko or something. Yung buhay ko po, hindi po naging maganda yung buhay ko para pa mag-share ng ganito na sabihin, siguro maganda buhay niya kaya nakakapag-share ng ganyan. Kasi maganda ginawa ng Diyos sa kanya, pinasagana siya. Sa totoo lang po, wala na po akong pamilya, namatay na po yung
Mother ko, last 2008. Papa ko wala na rin po, 2017. Nag-iisa kong kapatid, namatay na rin 2018. So direktang dugo ko po ay wala na po talaga. Diba? So ano man yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon, wala akong malapitan directly sa pamilya ko. Pero may mga relatives naman po ako na tumutulong sa akin. The same time, ano ba yung buhay na kinagisnan ko? Mahirap po talaga kasi dumating din po ko sa point na dati binaha po talaga kami, naubos din po halos lahat, nasunugan na rin po ako, nakitira po ako sa kaibigan ko. Muntik na rin po ako mamatay last time, namuntik po ako masunog nung nagkaroon po ng sunog dito sa amin. Halos wala po ako na isalba ni isa. Ngayon po, honestly, yung sitwasyon ko ngayon, baon po ako sa utang. Nakakayaman sabihin, pero nangyari po sa akin yun. Marami po akong pagkakamali sa buhay, pero by the grace of God, ito tuloy lang din po. Kaya pa naman makasurvive. Ang daming opportunity na dumarating sa buhay ko na hinihindian ko. Kasi hindi alin sa kagustuhan ng Diyos eh. Diba? Kung gugustuhin ko matupad yung mga pangarap ko, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko sa pansariling interest ko. Kaya ko eh. Pero kung makakasagabal naman, diba, sa kagustuhan ng Diyos at hindi alin sa kagustuhan niya, binabaliwala ko eh. Kasi mas okay na lang maghihirap ako dito sa mundong to, na alam ko naman baliwala lahat ng ginagawa ko, na paghihirap, useless lahat yun eh. Kung ano man ma-attain natin dito, ano man achievement mo, ano man yung mga bagay na nakuha mo sa mundong to, mabaliwala eh. Alam mo magiging pinakamahalaga sa paningin ng Diyos kung anong nagawa mo para sa Kanya. Tingin ba natin worthy tayo sa harap ng Panginoon? Kung mamatay man tayo ngayon, mamatay man tayo bukas, o sa susunod mang araw, something, di ba? May kahalagahan ba yung lahat na gawa natin para sa Kanya, di ba? So, bakit ko sinishare po ito? Hindi po ako pastor, hindi po ako banal na tao, makasalanan po ako. Baka marami pa po kasalanan sa inyo, di ba? Hindi nyo lang alam, pero hindi po yun dahilan para hindi ko po gawin tong bagay na to. Sinishare ko po ito dahil ito yung totoo eh. Ito yung reality, di ba? Na kailangan nating malaman. Kasi bihira yung taong kaya mag-share ng salita ng Diyos. Karamihan kasi ngayon puro na lang pag sa internet, kalokohan, daling i-share. Mga kalaswaan, i-share ka agad. Pero nahihiya tayo pagdating sa salita ng Diyos, di ba? Hindi natin magawa. Bakit? Saan ba lahat galing yung mga bagay na meron tayo? Di ba sa Kanya din naman? Alam natin sa sarili natin, di ba? Pero mga bagay na nagawa niya maganda sa atin, hindi natin kayang i-share. Kahit even yung paghihirap natin, hindi natin kaya i-share para lang maipakita sa mga tao na ano man yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon is Diyos pa rin ang tumutulong sa atin, di ba? So, sa madaling salita, ayun, tuloy pa rin yung buhay ko. Dumating ako sa point na ilang beses na akong muntik mamatay or something na hindi talaga maganda, na gusto ko nang tapusin lahat. Pero siguro may purpose yung Diyos bakit nandito pa rin, buhay pa rin. Hindi pa maganda kalagayan ko ngayon, sa totoo lang. Siguro po halos lahat siguro ng hirap sa buhay pinaranas sa akin ng Diyos eh. Pero hindi niyo magiging dahilan para ma-share ko yung salita niya. May bahagi sa inyo na mabuti ang Diyos, di ba? Ano't ano man nangyayari sa buhay natin ngayon, kapatid, kung yung buhay mo ngayon hirap ka, huwag kang mag-alala kasi hindi naman permanente yung buhay mo sa mundo to eh. Huwag kang mainggit sa iba kasi masagana buhay na lang or something, di ba? Angat sila sa'yo. Huwag mong kainggitan, huwag kang mangustyon sa Diyos. Dahil hindi naman tayo para dito eh. Diba? Ano't ano mang gawin natin sa buhay natin dito sa mundong to, ano man ma-attain natin, ano man mga bagay na makuha natin, baliwala lahat yan eh. Lahat tayo hantong sa kamatayan. Ang tanong, maliligtas ba tayo? Ano ba yung mga bagay na gawa natin para maging karapat-dapat sa Diyos, diba? So gusto ko lang din i-share para hindi na siguro umaba. Ano ba yung kahalagahan ng buhay? Ano ba yung magagawa natin para mas mapalapit tayo sa Diyos, makita natin yung purpose natin? Ano ba yung bagay na makakapagligtas sa atin pag dumating na tayo sa bingit ng kamatayan, di ba? Parang sigurado ba tayo sa kaligtasan natin? So,
Sabi nga sa salita ng Diyos sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace that we have been saved through faith, not by our own works, so we will not boast for it. So sa madaling salita, hindi po sa gawa tayo maliligtas. Kahit anong buti mong tao, kahit anong ginagawa mo kagandaan sa kapwa mo, 'di ba? Hindi pala tayo maliligtas doon. So kailangan natin tanggapin si Jesus sa puso natin para maligtas. Mahirap ba maligtas? Ayun yung tanong natin, 'di ba? Hindi po. Hindi na natin kailangan pagtrabahuan para maligtas tayo kasi binigay ng Diyos yan ng libre. Ang tanong, paano natin makukuha yung kaligtasan na yun? 'Di ba? Pag dumating ba sa punto na nasa bingit ka ng kamatayan, masasabi mo na, Lord, okay na ako. Kaya ko na. Sigurado na ako sa langit ako mapupunta. Kasi wala namang pong gitna eh. Kahit mabasa pa sa may Bible, it's either langit or impyerno lang pupuntahan natin. 'Di ba? So wala po tayong ibang pupuntahan or destinasyon, kundi dalawa lang 'yan. Yes or no lang po 'yan, langit o impyerno lang 'yan. So gusto ko pong i-share 'to na sa kagustuhan ng mga kagustuhan natin sa mga bagay-bagay sa may lupa, 'di ba? Meron lahat tayong hantungan. So sabi nga po ng salita ng Diyos, John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through Him. So, wala na nga po ibang makakapagligtas sa atin sa kamatayan kung pumunta mo tayo sa kabilang buhay, di ba? Kundi tayong si Jesus lang. So, sa mga taong hindi pa nakakaalam, ayun lang bagay na kailangan natin eh. Lumapitan tayo sa Kanya, tanggapin natin yung mga kasalanan natin. Although sa araw-araw magkakasala pa rin naman tayo eh. Hindi po mawawala yung kasalanan hanggat nandito tayo sa mundong to. Pero alam nyo po, once na meron kang Diyos sa buhay mo, pag tinanggap nyo po si Jesus sa buhay mo, I can assure you na maliligtas ka. Basta wag ka lang hihiwalay sa faith mo. Kasi araw-araw magkakaroon pa rin tayong pagkakasala. Hindi naman porket humingi ka na ng kapatawaran, tinanggap mo si Jesus, malinis ka na, banal ka na. No, hindi po totoo yun. 'Di ba? Araw-araw magkakaroon ka pa rin ng pagkukulang, pagkakasala. May process yan. Pero sa pamamagitan ng grace niya, napapatawa tayo sa mga nagagawa natin, 'di ba? Ayun yung privilege na magkaroon ka ng Jesus sa puso mo at makita natin yung kahalagahan ng buhay na meron tayo pag meron kang siya. So, paano nga ba natin siya tatanggapin? Simple lang, manalangin lang tayo, 'di ba? Manalangin lang tayo na humingi tayo ng mga kapatawaran sa pagkakasala natin, tanggapin natin na makasalanan tayo, 'di ba? At saka yung sinishare ko po ito hindi lang dahil sa religion. Wala po akong religion na parang ina-advertise sa inyo or something, ipinopromote, 'di ba? Si Jesus lang, relasyon natin sa Kanya. Kasi wala naman po yung makakapagligtas sa atin. Hindi po religion, hindi tao, hindi man turo na kung ano man, iba't ibang turo dyan na mali para patunayan na kailangan natin maligtas kasi ganito yung tama o ano. Tanging sa Bible lang po tayo mag-base, di ba? So, yun. Kailangan lang po natin maniwala na totoo yung salita ng Diyos. Na Jesus lang po makakapagligtas sa atin, wala na pong iba. So, ano man po yung kalagayan nyo, sa panahon natin ngayon, ano man po yung sitwasyon nyo, ano man yung gender nyo, or kahit sino ka man, makasalanan tayo lahat. Wala pong nakaligtas dyan. Diba? Kaya nga, ang sa akin lang, kailangan lang nating patunayan na ito yung totoo na kailangan nating manampalataya sa Kanya para maligtas. Kailangan natin siyang tanggapin, 'di ba? So, ako po personally sa sitwasyon ko ngayon, ang hirap mag-share kasi ano bang maganda nangyari sa buhay ko? Puro failure po ako. Puro hindi magaganda nangyari sa buhay ko, but still, 'di ba? Romans 8:28 sabi nga, for all things work together for good for those who love God. 'Di ba? Ano man mga bagay nangyayari sa atin ngayon sa buhay natin, mabuti man yan o masama, lahat yung gagawing mabuti ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. 'Di ba? So, ayun lang, hoping marami po naka-realize ng message ko na to. Lastly, yung buhay mo ngayon, sitwasyon mo ngayon, hindi yan yung magdedetermine ng pananampalataya mo sa Diyos. Lagi ka lang manalig, tanggapin mo lang siya bilang Diyos at tagapagligtas at maniwala ka na anumang hirap ang sitwasyon mo ngayon, magkakaroon din niya ng pag-asa at kasaganahan sa buhay. Magtiwala ka lang sa Kanya. At
tandaan natin dito yung final destination natin, itong mundong to. Walang kwenta lahat nandito. Totoo lang, lahat to mawawala. Pero yung salita ng Diyos ay naman mananatili sa atin. Diba? So, marami pong salamat sa nakikinig. Hoping na magkaroon po ng impact sa buhay natin, maiba yung pananaw natin, na hindi lang tayo lagi mag-base sa mga makamundong bagay. Diba? Kasi lahat to, baliwala eh. Ang mahalaga, yung Diyos na meron tayo at saka tanggapin natin siya. Kasi kung mawawala man tayo sa mundong to, alam natin yung destinasyon kung saan tayo pupunta. Ayun lang po. Maraming po salamat at God bless po sa lahat.